Ang ating pong magiging talakayin, mga kapatid, ang title po natin is Pray Like Elijah. Pray like Elijah. So, sa Bible po, pagka po na-mention yung mga Bible characters, titiyakin ko po na meron kayong maiisip about them. 'Di ba? Halimbawa lang po, pag pinag-usapan po natin ang mga negatibo at saka positibong tao sa Bible, for sure, meron kayong mamamarkahan sa kanila. 'Di ba? Kung ang pag-uusapan po si David, alam na natin na ang talagang isa sa popular na story ni David ay ang pagharap niya kay Goliath. Pagka pinag-usapan po si Daniel, ang isa sa talagang masasabi po natin yung conviction kung paano nanindigan po siya sa dapat po niyang tayuan. Ano po? Kung ang pag-uusapan po, siguro sa negative naman, si Judas. Ang maaalala niyo po, betrayal. Ibig sabihin po, kapag tayo po ay nagbibigay pansin sa mga tao po sa Biblia, tiyak ko po na meron tayong markadong bagay, markadong mensahe o pagkakakilala doon po sa mga Bible characters. At ngayon po, ang title po natin, magbibigay na ng idea, 'di ba? Sa bawat isa po sa atin. Sabi ko nga, ang title ng message natin, Pray Like Elijah. Manalangin po tayo na katulad ni Elijah. So, siguro yung Elijah's prayer, yun po yung ibig ko pong puntuhan at ibig sabihin po sa bawat isa. Pero bago po tayo magsimula, siguro yung idea pa lang na mag-evaluate tayo, how is our prayer life? Kamusta po ba ang prayer life natin? Baka mamaya po mag-uusap tayo tungkol sa prayer, nakakalipas na pala ang araw na hindi tayo nakapagpe-pray. So I believe, mga kapatid, ang prayer po ay isa sa napakalaking pribilehiyo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga Kristiyano at ito'y napakalakas na kalasag laban sa dyablo at ito po ay napakalaking advantage na meron pong Diyos na natatawagan po tayo. So kaya I hope and I pray na ang bawat isa po sa atin talaga pong meron pong mataas na pagtanaw at pagpapahalaga sa panalangin. At ang aking pong challenge na nais ibigay sa inyo ay ang challenge po sa buhay panalangin ni Elijah. Kasi sometimes people are too busy na magbibigay pa ng time para lumuhod, para manalangin. Pero ang aking pong pananaw, kahit gaano ka-busy ang bawat Kristiyano, isa sa dapat mabantayan, isa sa dapat mapahalagahan, isa sa dapat na mabigyan po natin ng pansin at panahon sa buhay po natin ay ang ating pong prayer life. Ating pong babasahin ang sulat po ni James. James chapter 5, magsisimula po ang aking pagbasa sa verse number 14. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he have committed sins, they shall be forgiven him. Confess your faults one to another, and pray one for another, that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Ngayong sandaling ito, mga kapatid, matuto po tayo sa panalangin po ni Elijah. Bago po tayo mag-proceed, tayo po ay humingi ng gabay sa Diyos. Let us pray. Dakilang Diyos aming Panginoon, sa umagang ito kami po ay nagpapasalamat sapagkat muli kaming may pagkakataon na matuto at makinig ng iyong banal na salita. Lord, thank you sapagkat may Biblia na gagabay sa amin, Panginoon. Thank you, Heavenly Father, because we believe that it is really your will
for your people to give time and to give importance sa pag-aaral po ng iyong banal na salita. And this morning, sa napakahalagang topic namin, nawa ang maging impact nito, ang maging outcome nito, revival po sa aming prayer life. Paalala rin po sa aming buhay na dapat makita po namin na ang prayer po ay essential. I pray that you will again bless your people. May you touch our hearts, O God. May you talk to us. And please, Lord, liwanagin mo po ang iyong mensahe para sa bawat isa sa amin. Empower me, Lord, and fill me with your Holy Spirit. Sa iyo po ako lubos na nagtitiwala, aming Ama. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So siguro po ang isa sa magandang introduction po natin sa usapin po ng prayer ay ano po ba ang ibig sabihin ng panalangin? Ang panalangin po ay means of communication. Ito po ay isa sa means of communication natin sa Diyos in particular. Lagi kong binabanggit na ang Biblia po ay pamamaraan para ako at ikaw kausapin ng Panginoon. Magsasalita po ang Diyos sa atin sa pamamagitan po ng Biblia. At tayo naman po ay mangungusap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Communication should be two-way. Ibig sabihin po, mga kapatid, hindi po pwedeng yung isang bahagi lang. Okay? Pagka sinabing communication, dapat both parties. Di ba? Ibig sabihin, nagsasalita ang Diyos sa atin through His Word at tayo naman po nangungusap sa Diyos through our prayer. Communication po yan. Ngayon, sa usapin po ng prayer, marami na rin po tayong lesson na natalakay. Katulad halimbawa, yung mga sagot sa panalangin. Di po ba? Ang sagot daw po ng Diyos sa panalangin, kung pag-aaralan natin sa Biblia, minsan po ang sagot niya, hindi. Minsan naman ang sagot niya, maghintay ka. Pero syempre po, ang disenyong sagot ng Diyos ay yes. Okay? At dapat maging maliwanag na ang yes ng Panginoon ay committed lang siya na ibibigay niya ang sagot na yes sa mga nagpe-pray according to His will. Malinaw po yan na sinabi ng 1 John chapter 5 and verse number 14, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. So kaya mga kapatid, bagamat sa pag-aaral po, lumalabas that God can answer us sa ating prayer, sasagot siya ng no, wait, or yes. Naniniwala po ako na dapat as we continue on in the Christian life, as we grow sa ating pong Christian life, dapat ma-reach natin yung level na ang magiging sagot ng Diyos sa prayer natin, yes. Bakit? Sapagkat habang lumalago tayo, natututo tayong mag-pray ayon sa kalooban ng Panginoon. Sa Romans 8:26, ipinupunto sa atin na ang Banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin ng mga dapat ipanalangin po natin. Kaya nga muli po mga kapatid, it is good to be reminded about this very important topic and this special privilege na ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga anak. Kasi ayaw natin na ang privilege ang prayer po ay maging wasted privilege. Ayaw natin na Kristiyano ka tapos yung pribilehiyo, yung panalangin na pribilehiyo mo, maging sayang na pribilehiyo. So kaya mga kapatid, let us enjoy our prayer life. Kaya nga sabi ko, isang magandang encouragement na ang ating pong mensahe ngayon ay ang masasabi nating panalangin na matututunan natin kay Elijah. So kaya ang title natin, Pray Like Elijah. Manalangin tayo na katulad ni Elijah. So make sure na meron tayong time na nagpe-pray talaga tayo. Kahit gaano tayo kabisi, mga kapatid, wag ho nating pabayaan na wala tayong moment ng pagtawag sa Diyos. Wag nating hahayaan na tayo po'y mawalan
ng panahon na tayo po ay dadaing sa Diyos, hihiling sa Diyos, makikipag-usap sa Diyos. I remember, ang sabi po ng psalmist, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So, ang idea po ng secret place ay private time with God. It is good that every believer, di ba, have their private time with the Lord. So, dapat ako at ikaw, meron tayong oras para sa ating Panginoon to talk to Him and to express our heart to Him, to pray to Him. Para po yung lahat ng mga gumugulo sa isip natin, parang ano rin po ito release na tinatawag. Bigat na bigat ka na, casting all your care upon Him. Kaya nga mga kapatid, ang prayer po pwedeng atin pong ilarawan sa idea ng calling. Di ba? Ibig sabihin, let us call on the Lord. Di ba? Let us come to the Lord. Mga kapatid, and let us cast our burdens on the Lord. So, yun po, yung mga concept na ito, ini-establish ko po, mga kapatid, para at least pulido po ang ating pong alam sa tinatawag po nating panalangin. So, kaya ngayon po, mga kapatid, ito pong James chapter 5, for me, particular po tayo doon sa sinabi po ng verse number 15. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven him. Confess your faults one to another, and pray for one for another, that he may be healed. Ito po yung pinaka para sa akin, matatawag natin sa prayer nito pong si Elijah, the effectual prayer. The effectual prayer, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So, ibig sabihin po mga kapatid, yung idea ng sagot ng Panginoon, kinakailangan po, ang pinaka-goal and objective po natin is His yes. Yung kanya pong oo, mga kapatid. So, tingnan nyo po yung exact example. Recorded po ito sa Old Testament. Ano po? So, tingnan nyo po yung sabi ng verse number 17. Elias or Elijah was a man subject to like passions as we are. So, I believe, malaking bagay po na pinaalala sa atin na ito pong si Elijah ay hindi po kakaibang nilalang. Si Elijah po ay katulad rin po natin. So, yun ang sabi. Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain. Ang naging prayer niya, wag umulan. Ang sabi po, mga kapatid, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. So, ibig sabihin, Elijah prayed, and the answer of God is yes. Okay? Verse number 18, and he prayed again. Okay? And the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Kumbaga mga kapatid, di ba? Makikita nyo po na ang prayer niya talaga leading and guided. Kaya po yes yung prayer niya according to God's will. Kaya nga sabi ko, ito ang magandang ma-reach nating level. Na sa prayer life natin, ang sasagot ng Diyos, yes, sapagkat ang prayer natin according to His will. And Elijah, I can say, is one of the best example sa usapan po ng prayer. Kaya ang encouragement ko, ang challenge ko po, pray like Elijah. Diba? So, dito po sa ating pong magiging pag-aaral, bibigyan pansin po natin ang ilang mga bagay. Okay? Una po, mga kapatid, let us pray fervently. Let us pray fervently. Yun po yung sinabi. Diba? So, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. And I want you to consider yung sinabi ng verse number 17. He prayed, and he prayed earnestly. Ibig sabihin talagang manaing na panalangin. Ito po yung sa panahon natin ngayon, ewan ko po kung aamin ng marami sa atin. Ito po yung panahon na sa sobrang busy ng mundo, yung iba siguro, yung iba lang naman, di ko naman sinasabing lahat.
Yung iba siguro, wag di masabing nag-pray lang. Okay? Nagiging very casual, mga kapatid. O kaya, sabihin po natin na shallow ang ating nagiging treatment sa usapan ng panalangin. Sa verse number 17, ang sabi po, he prayed earnestly. Yung pong presentation po ng Bible, the effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. So si Elijah, ang sabi po, he prayed earnestly. Sa madaling salita, in praying, na katulad po ni Elijah, we need to pray fervently. Ang ibig sabihin niyan, passion in prayer. Yun yung i-develop natin. Maging enjoyable sa atin yung time na tayo po'y magpe-pray. Kaya nga sana, kung kayo po ay pumapasok, I hope na kahit gaano po tayo kabisi, ay hindi po natin magiging dahilan nito para po yung pagkukunan natin ng lakas ay atin pong mapabayaan. So mga kapatid, nung sinabi pong he prayed earnestly, siguro po in using our imagination, talagang siya yung, kasi alam niyo po ba yung isang matinding larawan ng panalangin na masasabi nating maningas talaga, yun po yung prayer din ng propeta ni Baal. Di ba? So, para lang makita nyo. Ang kaibahan po, mga kapatid, marubdob yung panalangin nila. The only problem, nagpe-pray sila sa maling Diyos. Yan po yung dapat makita yung difference. Kasi grabe po yung mga pagpapakita po ng mga propeta ni Baal, ng kanila pong paghiling, ng kanilang pagdaing, ng kanilang pagtawag. Diba? Talagang grabe po yung kanilang, yung tinatawag nating, yung they prayed earnestly. And the only problem is that tinawagan po nila hindi ang tunay na Diyos. So kaya medyo ito pitik ng kaunti ito sa atin. Mga Kristiyano, kaya ba nating manalangin na katulad ng mga propeta ni Baal na talagang mukhang hindi po titigil hanggat hindi po sinasagot yung kanilang prayer at talagang ipinaramdam nila, handa silang magpuyat at talagang nagpakababa po talaga sila para lang po sa kanilang pagtawag kay Baal kasi gusto nilang patunayan na si Baal ang tunay na Diyos. But Baal is not the true God. So, sinasabi kong pitik dito, baka sila kung mag-devote ng time sa prayer, ganon. Baka sila kung talagang lumuhod, ganon po. Baka sila, ganon po kasigasig at ka-eager, earnest, yung kanila pong panalangin. Tapos yung mga nagsasabing Kristiyano, ang prayer para pong just merely talking. Kaya rebuke din po ito, mga kapatid. Rebuke din po ito. So, let us pray fervently. Ang ipinakikita ko po sa inyo yung passion in prayer. Yung tinatawag nating burning desire, mga kapatid. Yung talagang bold devotion. Yan po yung mapapansin po natin sa kanila. At yung kanilang burdened cry. So, kay Elijah po tayo, kay Elijah. Pero pinakita ko lang po sa inyo na kung tutuusin, yung pong ipinakita ng mga propeta ni Baal, ganun po yung talagang manigas na pagpipray. Ang problema lang po, mga kapatid, hindi lang tama yung Diyos na tinatawagan, pero grabe po. And then, ipinakita po ni Elijah na dahil ang Diyos niya ay Diyos na tunay, so yun po ang kanyang naging challenge po sa kanila to prove that His God is the true God, and prayer po ang naging batayan po nila. Sino ang sasagot? Kaya mga kapatid, huwag kayong reklamo ng reklamo, na hindi sinasagot yung prayer nyo. Kasi para nyo na rin ipinapahiya ang pangalan ng Panginoon na para bang ang Diyos natin hindi Diyos na buhay. Baka may problema sa atin kasi definitely walang problema sa Diyos. Make sure that your prayer is according to His will. Make sure that you are praying sa tamang Diyos. And then, medyo makonbinsin natin. Diyan po papasok na naman yung paborito po ng aking mahal na asawa, si Ma'am Maris ninyo.
Sa kanyang prayer perspective, mga kapatid, paborito niya sa akin pong naging mensahe, yung idea na give God a valid reason. Bigyan natin ang Diyos ng valid reason kung bakit dapat sagutin po niya ang ating panalangin. Nawa, kaya sasagutin ng Diyos kasi ang prayer natin according to His will, guided by the Holy Spirit, hindi motivated ng ating sarili lang. At saka baka mamaya, Diyos ang tatawagan natin, napaka-casual nating masyado, at talagang parang, alam niyo po yun, para bang nakikipag-usap tayo kung kani-kanino lang. Gawin nating sagradong oras at gawin nating oras ng pagpapakita ng ating mataas na regard sa Panginoon. Importante po itong aking binabanggit sa inyo. So, pray fervently. So, yan po ay ang passion in prayer. Ikalawa po, pray faithfully. Ang gusto ko ipakita dito, yung kanyang consistency, yung kanyang commitment, mga kapatid, and even his confidence. Makikita nyo po na sa prayer niya, ito po ay masasabi nating matapat na panalangin kasi consistent. Tapos committed, mga kapatid, and confident. So, yun po ang dapat nating iparamdam sa Diyos. Na ang ating pong tinatawagan ay Diyos na mapangahawakan. Kasi idiniin po yan ni Elijah sa 1 Kings chapter 17. Niliwanag po niya na talagang ang kanya pong pagtawag ay sa Diyos na kanyang tinatayuan. Yung kanyang kinikilala, yung kanyang pinangahawakan. Mga kapatid, aralin niyo po ang buhay ni Elijah. Talagang ang buhay po niya ay buhay na very consistent sa usapan ng prayer. Ganon din po, mga kapatid, yung tinatawag nating commitment. So, consistent, committed, and also confident. Yun po ang dapat taglay natin. Yung idea po nung sinabi ng Bible, di ba? Men ought always to pray and not to faint. Be faithful sa ating pong prayer. Pray faithfully. Ibig sabihin, mayroon pong consistency, committed, and confident po tayo. Huwag na po tayong lalapit sa Diyos kung duda rin lang tayo sa Kanya. Diba? So, ang sabi po, but let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. Niliwanag po. Diba? A double-minded man is unstable in all his ways. Hindi raw po tatanggap yung nagdadalawang isip, for let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Why? A double-minded man is unstable in all his ways. So kaya po, sayang lang. Buti pang hindi na tayo lumuhod. Buti pang hindi na tayo nagbigay ng oras. Buti pang hindi na tayo tumawag. Kung tumawag lang din tayo sa Kanya, pero hindi tayo committed. O kaya, talagang alam mo na ang panalangin yan ay kalooban ng Diyos at kailangan, dapat po i-commit natin ang sarili natin dyan, maging consistent tayo at maging confident po tayo sa ating pong pananalangin. Pray without ceasing. Yan po ang sabi po ng Bible, mga kapatid. 'Di ba? Tapos doon po sa nakita natin na laban po nila sa panalangin, ipinakita po na kung saan committed po si Elijah sa Diyos na kanyang tinatawagan at sa pagtawag po niya sa Diyos. Mga kapatid, ginamit to. Ibig sabihin, in-indicate po doon, prayed 7 times. 'Di ba? So, kaya kamusta po tayo? Minsan, kapag ka nagpe-pray tayo, sinusubok lang ng Panginoon kung talaga bang naiintindihan natin yung pinagpe-pray natin. Ang problema, nagsasawa po tayo, napapagod po tayo. Mga kapatid, the only time na po pwede kang tumigil sa iyong pagpe-pray kung na-realize mo na ang hinihiling mo lihi sa kalooban ng Panginoon. Pero kung ang paniniwala mo, kalooban ng Diyos talaga yung pinagpe-pray mo, ano man ang mangyari, tuloy lang. Tuloy lang po, mga kapatid. So, una po, pray fervently. Pray faithfully. So, doon sa pray fervently, passion in prayer po yan. O, dito naman po sa pray faithfully, yung persistence. Sabi ko nga sa inyo,
Yung persistent tayo sa ating pong pagtawag sa Kanya. Dapat consistent, committed, and confident. Naaalala ko po, mga kapatid, ito yung po pwede rin nating i-combine yung dalawa eh. Yung fervently and faithfully sa ating pong pananalangin. Naaalala nyo po yung pong parable na ginamit po na sa kauulit. Ang ginamit na salita po, because of His importunity. Kasi talagang hindi titigil. Minsan ganun po ang gustong maramdaman ng Panginoon sa atin, na hindi tayo titigil, mga kapatid, sa ating pong pagtawag sa Kanya. Uulitin ko po, ang tamang panahon lang na itigil mo na yung hinihingi mo sa Diyos kung na-realize mo na ang hinihingi mo ay sablay. Kasi hindi talaga sasagutin. Di ba? Ye ask and receive not. James 4:3, di ba? Ye ask and receive not because ye ask amiss, that you may consume it upon your lust. So, if the Lord will reveal to you that what you are praying is not really His will, you better quit. You better stop doon sa pagpe-pray. Hindi ka sa prayer titigil, doon sa pinagpe-pray mo na nakita mo na hindi kalooban ng Diyos. Okay? Bilang mga Kristiyano po, atin pong talagang pahalagahan, atin pong bigyang pansin ang buhay, malakas na buhay, panalangin po natin. So, pray fervently, passion in prayer. Pray faithfully, persistence in prayer. Pangatlo po natin, pray focused. Pray focused. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ito naman po yung precision in prayer. So, dapat, pagka po tayo nagpe-pray, mga kapatid, una, medyo dapat specific. Diyan natin kinakapit po yung talatang Philippians 4 and verse number 6. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving. Ano po ang sabi ng susunod na bahagi? Let your request be made known unto God. Ibig sabihin po, tinuturuan po tayo ng Biblia na talagang dapat specific ang ating prayer. So dapat yung focus nanduroon. Niliwanag po yan. Yung verse number 17 and 18 sa text natin, si Elijah, specific yung kanyang prayer. Diba? Na ang sabi po, huwag umulan. O, sinagot ng Diyos, specific po. Kaya kung meron tayong nais, hingin sa Panginoon, gusto kong malaman nyo po na ang Panginoon natin, siya po ang Ama natin. At siya po'y matuwid na Ama na hindi niya ipagkakait sa atin kung ano po ang hinihingi natin sa Kanya. Basta tiyakin lang natin na tama at kalooban niya po ang ating pong hinihiling sa Kanya. Amen po ba? So maliwanag po kasi yon na talagang kinakailangan, titiyakin po natin na ang hinihingi natin sa Kanya, tayo mismo, naiintindihan po natin. So be specific kung ano talaga yung pangangailangan natin, ngalanan natin, sabihin natin, let your request be made known unto God. Sa totoo lang po, mga kapatid, pagka tinitingnan ko po yung mga pagtuturo ng Biblia tungkol sa prayer, talagang meron kang bagay na talagang dapat gawin eh. Una, alam naman natin, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Yan po yung sabi. So dapat tiyakin natin na maayos ang puso natin sa pagtawag natin sa Panginoon. So tapos, niliwanag din po sa atin, 'di ba? Katulad ng binanggit ko sa inyo, na dapat ang prayer mo, ang naglilid sa iyo, Espiritu ng Diyos. Romans chapter 8, verse number 26. So tapos sa 1 John chapter 5, verse 14, o siguro ihuli po natin yan. Doon muna tayo sa John chapter 14, verse 13 and 14. Di po ba? So niliwanag naman na dapat in my name. Sa pangalan daw po niya. Sa aking pangalan, sabi ng Panginoon. Ano man daw ang hingin natin sa kanyang pangalan. So kaya nga ang prayer natin, address to the Father, diba? Through the leading and guidance of the Holy Spirit in the name of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, lumalapit tayo sa Ama in the merit of His Son.
Okay? Kasi nga, niliwanag naman sa atin na dahil Kristiyano na tayo, we can cry to Him, Abba, Father. Diba? Maaari tayong dumaing sa Kanya. Maaari tayong humiling sa Kanya, Abba, Father. Kaya nga, ang prayer po, mga kapatid, ay dapat maging isa sa interesting topic sa mga mananampalataya at maging open po tayo para ma-remind tayo, para ma-rebuke tayo at ma-realize po natin, teka, sayang pala yung pribilehyo ko bilang anak ng Diyos. 'Di ba? Ang sabi po, we can cry to Him, Abba, Father. Okay? So, napakaganda po na yun po ang ating pong nagiging pattern. Uulitin ko po, kanino dapat i-address ang prayer? To the Father. Kaya when you pray, say, Our Father. Kaya nga may message ako na sabi ko, that is leading to the idea na ang prayer hindi para sa lahat ng tao, para sa may relasyon lang sa Kanya, para sa mga tunay na anak niya. Kaya nung tayo po'y naging mananampalataya, ang prayer natin, Ama namin. Dapat address to the Father. Ngayon, dahil ang sabi ng Romans 8:26, yung Spirit ang siyang, kumbaga, gumagabay at nangunguna sa atin, nagtuturo. That is the exact word used ni Apostle Paul. 'Di ba? Tinutulungan tayo at tinuturuan tayo ng Banal na Espiritu kasi kung tayo lang hindi natin alam kung paano tayo dapat manalangin. So, address to the Father through the guidance of leading of the Holy Spirit and in the name of our Lord. Nang sabi po, ano man ang hingin natin sa Kanyang pangalan, ibibigay niya sa atin. At yun na nga po, nililinaw ko po, dapat sa kalooban ng Diyos. Sa 17, si Elijah po ay nagpray na wag umulan, hindi po umulan. Sa mahigit 3 taon, mga kapatid. And then, nagpray siya uli na umulan at umulan, mga kapatid. So, mahalaga po na talagang ang prayer natin, focus lang, specific. Ano talaga yon? And then, spiritual. Kailangan ang prayer natin, yung purpose tama. Nagpe-pray tayo hindi para sa ating pleasure. Nagpe-pray tayo sa purpose na mag-glorify natin ang Panginoon. Yun po ang gustong patunayan ni Elijah. Na kaya ako tumatawag sa iyo, gusto ko mapatunayan sa mga taong ito na ikaw ang tunay, ikaw ang buhay na Diyos. So mga kapatid, sana ganun po ang mentality natin na talagang kaya tayo nagpe-pray para ma-prove na buhay ang Diyos natin, na siya ang makapangyarihan sa lahat, siya po ang dakila. So napakahalaga na tumawag tayo sa Diyos at dapat focus lang po tayo. Pray focused, mga kapatid. And then, steadfast. Diba? Una po, ang prayer natin dapat specific. Diba? Dapat spiritual. And then, dapat po steadfast. Hindi ka matitinag. Diba? Ano man ang mangyari. Uulitin ko po. Kung hindi mo pa nakukuha ang sagot ng Diyos sa panalangin mo, pero ikaw ay masasabi nating tiyak na ang pinapanalangin mo para sa kanyang kapurihan, ayon sa kanyang kalooban, ang pinag-uusapan lang natin dito, time. Diba? Kasi if you are confident that what you are praying is really God's will, diba? At alam natin na ayon sa guidance po ng Banal na Espiritu, so kung naniniwala ka na ang tinatawagan natin ay ang Panginoon at ang hinihiling natin, kalooban ng Panginoon, mga kapatid, mga minamahal, stay focused. Pray focused. Ibig sabihin, huwag kang bibitaw, magpakatatag ka, magpakatibay ka. So hindi po biro po 'yun. Yung sinasabi ko po sa inyo, tingnan niyo po yung prophets of Baal, the prophets of Baal. Just try to imagine, nung hindi sila sinasagot, talagang matindi, hindi sila nagtitinag, sinugatan pa nila yung kanilang mga katawan para ipakita kung gaano sila ka-devoted, kung gaano sila talaga ka-confident.
Nakakalungkot yun. Si Baal, hindi totoong Diyos. Pero yung tiwala ng mga followers niya, yung tiwala ng mga propeta niya, ganun katindi. Tapos ikaw, ako, Kristiyano po tayo, sinasabi po natin na ang Diyos natin, Diyos na totoo. Tapos heto po tayo, hindi tayo talaga magiging steadfast sa ating pong pagtawag sa Kanya at pangahawakan na sasagutin po niya talaga tayo sa Kanyang tamang panahon, sa Kanyang kalooban at sa Kanyang kaparaanan. So kaya itong simpleng lesson na ito, pero gusto ko po kasi yung ginamit na salita eh. 'Di ba? For the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Makapananaig po, makapananagumpay kapag ka ang prayer natin ay fervent, mga kapatid. At yung idea po, ang sabi, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Effectual, fervent, mga kapatid. Kaya pray fervently. Pray faithfully. Pray focused. 'Di ba? So tayo po ay mag-pray na talagang maningas, talagang maikting, mga kapatid, at tayo po'y mag-pray ng talagang may katapatan, tuloy-tuloy, committed, consistent, confident. Mga kapatid, yan po dapat. And then, pray focused. Be specific. Ano talaga yung gusto mong ilapit sa Diyos? Diba? So, be spiritual. Kalooban po ba niya? Ayon po ba sa kalooban niya? O, focus. Mag-pray ka doon sa specific na gusto mong hingin sa Panginoon na sa katotohanan, alam mo na kalooban ng Panginoon at huwag kang matinag. Be steadfast. Diba? Just keep on sa ating pong mga pananalangin. So, kaya mahalaga na kapag ka po tayo nag-pray, iparamdam natin sa Diyos yung ating pong matinding, di ba? Matinding pagtitiwala at pangahawakan sa Kanya. So, ang challenge ko po sa inyo, sabi ko, si Elijah yung pinag-aaralan natin, pero tingnan nyo po yung mga prophet of Baal, kung ang mga Kristiyano ganun magpe-pray, na ang tatawagan po ay ang Diyos. Mga kapatid, ginawa po nila ang lahat. 'Di ba? Sila po'y nagpuyat, sila po'y hindi kumain, sila po'y nagsugat ng kanilang katawan kasi gusto nilang ipaglaban, gusto po nilang talagang panindigan, hindi po sila basta natitinag na ang Diyos nila talagang sumasagot sa prayer. Pero alam natin sa story, hindi po ganon. Ang tunay na Diyos ay ang Diyos ni Elijah. And it is good to learn, mga kapatid, mula po sa prayer ni Elijah, magandang matuto po tayo. Mga kapatid, let us pray like Elijah. Pray fervently, pray faithfully, and pray focused. And then, it is also good, mga kapatid, yung pong mismong ginamit ng salita, the effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. So, kailangan po, pagka magpe-pray po tayo, sabi ko nga, focus, yung specific dapat, mga kapatid, spiritual dapat, at dapat steadfast. So, yung pong specific, ngalanan kung ano po ang prayer natin. Yung pong spiritual, praying in the will of God, according to His will, according to His word. And then, steadfast, na hanggat hindi sinasagot, believing that what you are praying is God's will, then hindi ka titigil hanggat ikaw ay sagutin. Naalala ko po yung kaninang sinasabi ko sa inyo. Kinulit ng kinulit. Ang sabi po, sa totoo lang, babangon at bibigyan siya ng pagkain o ng kanyang hinihingi, hindi dahil sa siya ay kaibigan, kundi dahil sa siya ay makulit. Yun yung positibong kulit. Yung pagiging, sabi po, yung importunity. Diba? So, dapat ganun po tayo. Huwag nating sayangin ang opportunity. Let us practice importunity as long na ang paniniwala natin, ipinagpe-pray natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya po, kung ikaw ay nagpe-pray, na talagang specific yung prayer mo at nakikita mo wala namang paglihi sa
salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Panindigan natin, tayuan nating matatag, tayuan nating matibay. Kung kailangan mag-ayuno po tayo. Kung kailangan magpuyat po tayo. Kung kailangan gumising ng maaga, gumising tayo ng maaga. Paramdam natin sa Diyos, mga kapatid, na talagang eager tayo sa ating pong hinihiling sa Kanya. Mga Kristiyano, I hope and I pray na tayo po ay muling natuto sa pag-aaralang ito. So, yan po ang ating mensahe ngayon. Let us pray, di ba? Pray like Elijah. Mga kapatid, umaasa po ako na patuloy kayong susubaybay dito po sa ating ministeryong ito. At ang tibok lang naman ng puso ng inyong likod ay ang laging makapagbahagi ng salita ng Diyos. So, nais ko lang din pong ipaalam sa lahat ng mga concern at may kaugnayan, si Nanay Ping po ay nasa piling na ng Panginoon. Ito po yung mother nila Preacher Romy at saka ni Ate Mary Jane. So, People's Baptist Church International sa pangunguna po ni Bishop Bonard Sandaya. So, siya po'y nasa Panginoon na at comforted naman po ang family. Pero patuloy pa rin po nating ipag-pray na talagang aliwin ng Diyos ang pamilya sa moment na ito na sila ay naulila at nagdadalamhati. So, dahil Kristiyano po, natutuwa tayo na siya po'y nasa piling na ng Panginoon ngayon. Pero undeniably, being human, may lungkot sapagkat alam naman natin na hindi biro ang naging attachment sa pamilya po ni Nanay Ping. Kaya nakikiramay po tayo sa pamilya na naulila po ni Nanay Ping. Okay? So, ganun din po, nais din natin pong pasalamatan ang Panginoon sa patuloy na pagbibigay niya sa atin ng panahon at pagkakataon na tayo po ay makapag-aral ng kanyang banal na salita. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat muli kaming nakapag-aral at nakapakinig ng iyong salita at ang aming pong tinalakay ay napakahalaga sa usaping Kristiyano. Ito po ang pribilehyo na ibinigay mo sa iyong mga anak. And it is the privilege of prayer, Heavenly Father. Lord, ikaw po ang siyang patuloy na magpaunawa po sa amin na talagang bilang Kristiyano, ito po ay isang napakalaking advantage that we can cry to you, Abba, Father. Lord, thank you for that privilege, for the privilege that you have given us. And may we enjoy this privilege, Heavenly Father, and even the benefits ng privilege na ito. Umaasa po ako na medyo napaalalahanan kami sa mga bagay-bagay na napapabayaan po namin bilang mga Kristiyano. We pray, O Father, that you will continue to work in the heart of your people and help us, Heavenly Father, na ma-realize po namin kung gaano kahalaga na kami po ay may oras, panahon, at disiplina sa aming pong prayer life. Muli po, Panginoon, umaasa po kami sa magiging mabungang resulta ng aming pong tinalakay ngayong umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So again, good morning everyone. Thank you sa inyo pong naging pagsubaybay. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso, lagit-lagi ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan ang ating Panginoon Diyos.